Una sa lahat, maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Alam mo, matagal na malatat ang personal na ugnayan ni na punong Ministro Modi at Netanyahu na makikita sa video na binanggit mo. Nakita rin natin yon nung nandito siya nung Pebrero. Sinabi ni Punong Ministro Netanyahu na tinuturing niya si Punong Ministro Modi hindi lang kaibigan, kundi parang kapatid. At nakita natin ito sa kanyang pagbisita. Na nagresulta sa humigit kumulang 17 pangunahing kasunduan sa larangan ng depensa, artipisyal na intelihensya, pamamahala ng tubig, agrikultura, inobasyon at teknolohiya. Ipinapakita ng mga kasunduang iyon kung paano lalong nagiging nakatuon ang pagtutulungan. Umaasa rin kaming magiging susunod na hakbang ang FTA para mapalawak ang kalakalan. Pero mula sa pananaw ng mga Indian, minatatanging lugar ang Israel sa aming patakarang panlabas habil nakikita ito ng maraming Indian bilang isang bansa na matagumpay na nagbago at naging pandigdigang sentro ng inobasyon, teknolohiya at katatagan. Malaki ang paghanga sa nagawa ng Israel sa startup agriculture. Pareho kaming mga sibilisasyong estado at sa pananaw ng publiko, patuloy na lumalago ang ugnayang ito at pinapalakas ito ng matibay na koneksyon ng mga tao sa isa't isa. Taon-taon, libu-libong Israeli ang bumibisita sa India dahil sa kultura, espiritualidad at makasaysayang ugnayan, habang ang yoga ay tanyag na tulay ng kultura sa Israel. Kaya may malalim na makasaysayang pundasyon dahil ang India ay isa sa ilang bansa kung saan ang mga komunidad ng Hudyo ay namuhay ng maraming siglo nang hindi nakaranas ng anumang pag-uusig. Relasyon natin, tulad ng sabi mo, langit lang ang hangganan. Masaya akong makita ang paglago ng relasyon ito. Ranadip, gusto kong malaman kung paano naapektuhan ng sigalat sa Iran ang India. Kamakailan, ilang Indianong marinero ang napatay sa pag-atake ng US sa isang tanker. Malaking issue ito ngayon. Paano tinanggap ng India ang insidenteng ito? Nagkaroon ba ng lokal na batikos sa malapit na ugnayan ng India sa Israel o Estados Unidos? Totoo yan, talagang komplikado ang sitwasyong ito. Ang pagkamatay ng 3 marinong Indian sa Gulf of Oman ay una sa lahat isang trahedyang pantao. At ayon sa mga ulat, tinarget ng Estados Unidos ang barko dahil pinaghihinala ang sangkot ito sa pagdadala ng lamis ng Iran na paglabag sa sanksyon ng US. Biyong pa man, ang pagkamatay ng mga sibilyang Indian na tripulante ay nadulot ng labis na pag-aalala dalamhati sa India. Matatag ngunit mahinahon ang tugon ng India. Naghain ito ng diplomatikong protesta at iginiit na hindi dapat madamay ang mga sibilyang marino sa hidwang geopolitikal. Nanawagan din ng pamahalaan para sa pampipigil at sa proteksyon ng mga rutang pangkalakalan sa dagat na mahalaga sa pandigdigang kalakalan at seguridad sa enerhiya. Itinumpok mo insidente ang patuloy na hamon para sa India dahil mahalaga ang gulpo sa supply ng enerhiya, kalakalan at mga overseas workers ng India. Lalo na habil malaking bahagi ng mga remitansang pumapasok sa India ay naglumula sa mga estado ng Gulpo at malaking bahagi ng populasyon nito ay nakabase sa mga bansang yon. At nung umatake ang Iran, kahit nung huling digmaan, naging problema ito para sa India dahil kahit na magandang relasyon ng India sa Iran, inaatake nila ang mga lungsod kung saan naninirahan ng mga sibilyang Indian. Kaya ito ay isang mahirap na hamon para sa panlabas na pulisya ng India na nakatuon sa multi-alignment. Hindi ako naniniwala na magdudulot ng malaking pagbabago sa panlabas na pulisya ng India ang insidenteng ito. Pero ito ay isang malinaw na paalala na ang sigalot na naroroon sa kanlurang Asya na talagang kakaiba para sa India ay may epekto pa rin sa India. Mahirap para sa India ang balansehin ang matibay na relasyon sa Israel habang pinapanatili rin ang ugnayan sa Iran, mga bansang Arabo at Gulpo. Paano natin nakikita ang balanse na ito? Ang pulisya ng India sa kanlurang Asya ay laging nakabatay sa balanse at lalong pinahirap ng krisis na ito ang pagbabalanse. Ngunit hindi ito lubusang nagbago. Nakita natin ang mas lumalalim na ugnayang estratehiko ng India at Israel. 2 araw bago ang digmaan laban sa Iran, nasa Israel si Punong Ministro Modi. Malaki ang pagkakaiba ng teknolohiko na kooperasyon kahit sa Estados Unidos. Kitang-kita ang mga estratehikong katuwang ng India dito. Mahalaga ang Iran sa mga proyektong konektibidad at enerhiya, habang mahalaga ang mga bansa sa Gulpo sa pamumuhunan, kalakalan, at malaking komunidad ng mga Indian sa ibayong dagat. Kaya nagiging komplikado para sa India na harapin ang lahat na ugnayang ito. Tulad ng ipinaliwanag ko, sinusunod namin ang isang teorya ng multi-alignment. Lalong komplikadong sitwasyon dahil nagsasabay ang tensyon sa mga aktor
at magkakapatong ang mga krisis. Kaya nababawasan ang puwan ng India para makamanyobra at tumataas ang diplomatikong sensitibidad ng bawat pampublikong pahayag. At malaki rin ang populasyon ng Shia sa India, kaya't malapit nilang sinusubaybayan ang mga pangyayari sa Iran. Dahil dito, mahirap papanatili ang lahat ng bagay. Kaya naman ang India ang isa sa mga unang bansa na nanawagan ng de-escalation at proteksyon ng mga sibilyan mula pa sa simula. Mahirap ang opsyon na ito dahil sa dami ng hamon sa reyon. Nadip, Ranadip Chakraborty, natutuwa kaming makasama ka sa I-24 News English para ipaliwanag ang pananaw ng India.